Evidence keeps on turning up na lalong magpapatibay to what we already have. Ito ang pinakamainit na balita ngayon. Bagong ebidensya ihahain ni Solicitor General Maynardo Guevara. Pulburon video ni Pangulong Bongbong Marcos. Isiniwalat ang katotohanan ni DICT Undersecretary Jeffrey Ayandi at Vice President Sara Duterte. Tinanggalan ng Philippine National Police ng 75 personnel na naka-assign bilang security escort matapos ang SONA ni President Bongbong Marcos. Solicitor General Maynardo Guevara may natanggap umanong mga bagong ebidensya laban kay suspended Bambam Tarlac Mayor Alice Go. At ito umano ang dahilan kung bakit hindi pa nila naisasampa ang kuwaranto petisyon laban sa alkalde. Lamang evidence keeps on turning up na lalong magpapatibay to what we already have. Kaya ini-incorporate na lamang namin yung mga yung evidence na turn up dun sa Senate inquiry. Kailangan umanong matiyak na pulido ang ihahain nilang kaso kay suspended mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Go. Sisiguraduhin umano nilang mapapanagot sa batas ang alkalde. Ayon kay Solgen Guevara, sisiguraduhin nila na bago matapos ang buwan ay maisasampa na nila ang kaso laban kay Mayor Go. We're hoping to file the petition for co-warranto before the end of this month. Samantala, kulong ang aabutin ng mga nagpapakalat ng umano'y peking video ni President Bongbong Marcos Jr. at ipapatawag ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police at sisiguraduhin pananagutin ang mga dapat managot sa paninirang ito sa ating Pangulo. Nagsama-sama ang Philippine National Police, DILG, Department of Justice at NBI sa pagpapaliwanag ng digital forensic analysis ng kumakalat na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay sumisinghot umano ng ipinagbabawal na gamot. From the two photos that were presented as done spectral analysis from the Victor spectral analysis, you can see that this is the triangle notch here are embossed compared here, which is not that embossed. Also, the intertriangle notch is larger here. This is narrower on this picture. Also, the anti-triangles here is more embossed as compared here, which is not embossed. So it means this picture is definitely not the same. Cannot say that whether this is an AI or an actual person, but the fact is this is the video that is being circulated, and definitely he is not the president. Nanggalaiti naman si DILG Secretary Binher Abalos at tila emosyonal sa kanyang pahayag patungkol sa isyu ng Pangulo. At ayon sa kanya, What if sa inyo mangyari ito? What if babuyin kayo ng ganito? At hindi malayo ito sa dami ng teknolohiya ngayon, sa dami na mag-election ka pa. So, as far as we're concerned, dapat talaga may managot po rito. Well, alam nyo, we have identified mga tao, no? But we are still gathering enough evidence, proof, para ang case na isasampa namin sa kanila ay talagang airtight. inilabas ang malisyosong video laban kay Pangulong Marcos kasabay ng araw ng kanyang mismong SONA na pinangunahan ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte at dating kakampi ng Uniteam at ng mga Marcos na ngayon ay nangunguna sa paglalabas ng di umano'y paggamit ni PBBM ng ipinagbabawal na gamot. Kung ikaw ang tatanungin, kabayan, editin niya ba ang videong kumakalat ngayon laban kay President Bongbong Marcos? Mag-iwan ng iyong opinyon sa comment section. Samantala, matapos kumalat ang mapanirang video ni Pangulong Bongbong Marcos, ay tila rumesbak agad si Pangulong Bongbong Marcos sa mga Duterte. Tinanggalan ng 75 na police security personnel
si Vice President Sara Duterte isang araw matapos kumalat ang pulburon video ng Pangulo. Kinumpirma ito ni Vice President Sara Duterte na inalis nga sa kanyang opisina ang mga tauhan ng Philippine National Police at Security Group na naka-assign sa kanya bilang security escort. Ayon kay PNP Chief Romel Francisco Marbil, wala umanong bahid ito ng politika at nagre-recall lamang umano ang PNP ng security escort dahil kailangan umano nila ng dagdag puwersa para magpatrolya. Hindi lamang umano si Vice President Sara Duterte ang tinanggalan ng security personnel, kundi pati na din ang mga retired generals. Iginiit din ni General Marbil na ang security ng Office of the Vice President ay hindi nasa ilalim ng PNP, kundi ng Presidential Security Command tulad ng sa Office of the President. Siniguro naman ni Vice President Sara Duterte na hindi ito makakaapekto sa kanyang serbisyo sa taong bayan. Nawindangan lahat dahil matapos ang 2 taon, yung Pulveronic video nagkaroon ng world premiere. Maraming salamat kay Maharlika Bolchaquera for making it happen. Now, anong naramdaman nyo nung napanood nyo? Napanood nyo na ba? Abay, sa isang tao lang dito sa Amerika, naka 15 million views na, no? Samantalang yung zona ng presidente ay 567,000 views pa lamang. Pat, itong 15 million views, isang tao lang po yan, no? Marami pong nag-live dyan dahil yung mga tao sa LA, lahat sila nag-live. Mga mahigit 300 po yun Siguro abot ng 400 people yun sa LA, no? So mga 400 people ang nag-live din at kasama na rin po ako dyan. Pero sa akin, dahil meron akong shadow ban, talagang konti lang ang nakapanood, no? So wala pang mga 50,000 sa dalawang beses ko siya na-upload sa Facebook, no? But anyway, anong tingin ninyo? Matapos ang 2 taon, yun ba ang inaasahan ninyong Pulveronic video? Well, ako po, sa totoo lang, una-una, siguro dahil tinanggap ko ng katotohanan, hindi na ako nagulat. Kasi marami na magsasabi talaga na talagang gumagamit ang presidente. Si dating presidente Rodrigo Roa Duterte, si Agent Morales, si Nikki Cosseteng. At saka, meron pang Rolling Stone article na nung siya daw ay nag-aaral dyan sa England, siya ay nagbebenta rin ng cocaine, no? Ewan ko, hindi naman niya dinimanda for libel yung Rolling Stone article na yun, no? So parang sa akin, alam ko na. So hindi na ako nagulat. So wala nang pagkagulat sa akin. Kaya ako yung nagtataka, bakit ang naging reaksyon ng administrasyon, fake yan. Well, mas maganda sigurong naging response nila kung talagang naniniwala sila na hindi gumagamit ang pinagbabawal na gamot ng ating presidente, yung pagkuha nga ng hair follicle test. Bakit? Kasi hair follicle test, yan yung magdedetermine on a long-term basis kung merong traces of cocaine sa katawan ng tao. Yung wee-wee test o yung urine test kasi, after 3 days, nawawala na yan sa urine. Pero yung hair follicle test, long-term, magkakaroon ng epekto. Magkakaroon pa rin ng trace. Kaya kung gusto nila talagang pasinungalingan yung video na yan, ang pinakamaganda, mag-hair follicle test ang ating presidente. Now, anong sa tingin ko ngayon? Well, sa mulat-mula, may suspetsya na ako na talagang gumagamit siya ng droga. At ngayon nakita ko ang video, wala nang kaduda-duda na nung minsan gumamit siya ng droga. Ang tanong ko na lang is, hanggang ngayon ba? Well, sana nga po hindi. Dahil kung siya, bago siya naging presidente, gumagamit siya ng droga, actually wala akong pakailang. Bahala siya sa buhay niya. Yan ay kalusugan niya. Alam naman natin na ang cocaine ay talagang nagkakaroon, no? O it causes widespread damage to one's body, no? Kasama na dyan yung heart attack, kasama na dyan yung kidney failure. So kung gusto niyang mamatay sa bisyo, bahala siya sa buhay niya. Pero dahil siya nga ay presidente, abay, itong cocaine nakakaapekto talaga sa pag-iisip. Anong nangyayari? Well, yung last broadcast ko, dinitali ko kung anong mga epekto ng cocaine. It's a higher. It's an upper. So talaga nagpapakasaya siya. You feel happy about it, no? Pero at the same time, ang mga side effects niyan, anxiety, paranoia, confusion. Kapag ang bansa ay gaya ng Pilipinas na humarap sa isang bansa na katunggali sa pinag-aagawang teritoryo, syempre, anong mangyayari kung meron kang anxiety, meron kang paranoia, meron kang panic attacks, ay talagang kakaladkarin mo talaga sa kuko ng digmaan ang bansang Pilipinas.
So sa akin, ang epekto kung kumukuha pa na nagbabawal na droga ang presidente sa ngayon, ay dahil ito'y nakakaapekto sa mga desisyon nga na ginagawa ng presidente, kasama na dyan yung napaka-importanteng issue kung tayo ba ay makikipaggera sa China. Sana naman kung tayo makipaggera sa China, siguraduhin natin na nasa tamang pag-iisip ang ating presidente. Marami rin nagsasabi na isa pang manifestation na nagko-cocaine ay yung paggalaw ng panga. Mga ganyan. Napakadami na ngayon sa internet na nagpapakita na gumaganyan ng presidente. Isa po yan sa side effects. Kaya ang akin lamang, hindi po sapat yung denial at pananakot na ginagawa ni Secretary Abalos ng DILG at ni Secretary Guibo ng DND. Ang nakapagtataka, bakit kaya si Secretary Guibo ay nagkomento? Bakit hindi na lang si DILG? Dahil ang DILG naman, police matter yan. Kung sinasabi nilang fake yan, no? Bakit pati ang DND? Well, siyempre po, dahil siguro worried ang administrasyon kung ano maging epekto nitong pulboronic video na ito sa ating kasundaluhan. Dahil profesional po ang ating mga sundalo at meron silang mandato na protektahan ang taong bayan. At siyempre, kapag bangag ang presidente at nasa kuko ng digmaan, abay, meron talagang papel na gagawin ang hukbong sandatahan bilang protektor ng ating taong bayan. Abay, ito pagiging protektor ng ating hukbong sandatahan, hindi po nanggaling sa akin yan. Yan po'y nasa saligang batas. So kung sa tingin talaga ng kasundaluhan na tayo kinaladkad sa giyera dahil wala sa tamang pag-iisip ang ating presidente, talagang marami sa kanila ang mag-iisip ko anong dapat gawin nila bilang protektor ng taong bayan. Yan po siguro ang dahilan kung bakit nagsalita rin itong si Secretary Guibo, no? Dahil worried sila na baka nga magkaroon ng conclusion ng ating kasundaluhan na kinakailangan ng protektahan ang bayan. Nagtataka din ako kung ano yung magiging kaso nila doon sa author ng video. Ako po'y nagbibigay pugay kay Maharlika Boljaquera at sa kanyang mga puting ahas. Naku, kung ako po ay may puting ahas gaya ni Maharlika Boljaquera, napakadami ko nang na-expose na kabalbalaan dito sa gobyerno ito. Pero alam nyo, kung wala si Boljaquera at saka yung matatapang niyang mapuputing ahas, marami tayong mga kababalaghan na hindi malalaman at kasama na nga itong pulboronic video. Now, malalaman din ba natin yung tungkol kay distressed mother na kinidnap ang anak, di umano dahil tumawag ang First Lady mismo doon sa asawa ng ating Secretary of Foreign Affairs para ipatupad itong kidnapping na ito? Hindi rin, no? At saka siyempre, malalaman din ba natin yung mga napakadaming mga iskandalo na in-expose ni Maharlika Boljaquera. Kaya nga po, kung meron tayong leksyon na matututuhan dito sa mga ginagawa ni Maharlika, dapat magkaroon na tayo ng Whistleblower Act. Nung ako po'y kongresista nung 17th Congress, isinurong din po natin yan. Kinakailangan kasi natin magbigay proteksyon at saka immunity laban sa prosecution doon sa mga mag-expose na mga scams at mga iba pang kababalaghan sa gobyerno, gaya ng paggamit ng pulvoronic. Now, sabi rin sa akin ni Maharlika, at I'm sure sinabi na rin yun sa broadcast, natatawa lang siya sa mga denial. At ngayon, DICT, NBI, sumali na. Kasi bago daw niya pinabroadcast ito, siya mismo nagkaroon ng duda. Baka mamaya, makuryente. So ang ginawa niya, pina-authenticate daw niya on 2 levels. Number 1, na hindi ito AI. At number 2, si PBBM nga ang nasa video. At on 2 levels, nagkaroon siya ng positibong resulta. So kung pinagmamayabang ng gobyerno yung mga pag-aaral na ginawa ng NBI at saka ng DICT, hello, meron pa mga foreign laboratories na on the contrary, according to Maharlika, ay nag-certify na yan ay hindi deep AI at hindi at si PBBM talaga ang nasa video. So paano na yan? Labanan ng mga eksperto. Sino paniniwalaan natin? Yung mga dayuhan na wala namang interes magsinungaling? Or yung mga taong gobyerno na siyempre, ang gagawin nila ay i-absolve or sabihin na fake yan dahil si presidente nga ang pinapakita dyan sa video niya. Well, pasensya na po kayo ha. Ako, mas maniniwala ako sa mga disinterested parties gaya ng mga dayuhan dahil ano man ang pakialam nila kay PBBM at sa Pilipinas. Sila, gagamitin lang nila ang siyensya at mukhang sila naman ginamit ang siyensya. Alam niyo ba ho, meron din program sa internet ha,
pwede nyo i-download yan. Pag ginamit nyo yung program na yan, malalaman mo kung deep AI siya or invento lang. At meron nga sa internet na ipinost naman itong si vlogger na si Sas na pinalitan ng mukha doon sa pulveronic video na yan at linagay ang mukha ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ayun, lumabas. AI siya. So mamayang gabi, dito naman sa New York, ang gagawin namin, the same program, susubukan namin na ilagay yung video na naipakita na ni Maharlika at titignan natin kung ano ang resulta. Mamayang gabi po yan, 7 o'clock in the evening New York time, 7 o'clock in the morning Manila time. Panuurin nyo as we subject the pulveronic video sa test kung ito nga po ay artificial intelligence o hindi. Ulitin ko po ha, itong authenticity ng tape neto, labanan na lang po ito ng siyensya. Pero mas mabuti pa rin, kung gusto niyang pasinungalingan, talagang kumuha siya ng hair follicle test. Gaya ng rinikomenda ni dating Presidente Rodrigo Roa sa kanyang statement.